Ang babaeng ito ay natakot at sumigaw nang makakita siya ng tumpok ng insekto. Nagumagapang palabas sa siwang ng pinto ng banyo, hindi inaasahan na ang mga insekto na ito ay nagmula sa katawan ng babae na bumagsak sa banyo matapos suriin ng mga eksperto. Ang mga insekto na ito ay uri ng horsehair worm, ngunit ang horsehair worm ay kumakapit lamang sa mga insekto. Paano ito makakapit sa katawan ng tao? Kasabay nito, isang lalaki ang patuloy na umiinom ng 10 bote ng tubig. At inubos pa ang tubig sa kotse, ngunit hindi pa rin siya nauuhaw. Nang makita niya ang kanal sa malapit, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at hindi niya na malaya na damayla siya sa kanyang labi. Ang kawani na lumapit para magtanong ay bigla niyang itinulak. Pagkatapos, parang taong matagal nang nauuhaw, mabilis siyang tumakbo at sumisid sa kanal. Nag-inom ng marahas, ngunit ilang segundo ang lumipas, bigla siyang sumigaw ng tulong. Nang makita ito ng lahat, nagmadali silang sumugod para iligtas siya. Ngunit ang kakaiba ay pagkaahon lang nila sa pampang. Nakita nila na patay na ang lalaki. Nang binaligtad nila siya, ang bangkay ay naubusan na ng tubig, at naging isang tuyong kalansay. Ang mas nakakagulat pa, may isang lalaking natulog sa sasakyan. Habang siya ay natutulog, may mga taong dumaan. Pagdating ng umaga, gusto lang niyang bumangon para mag-ehersisyo. Ngunit nang sumulyap siya sa tabi, nakita niya ang ilog sa tabi na puno ng mga bangkay. Ang mas nakakatakot pa, maraming ilog, sapa, at lawa sa mga lungsod ang nagpakita ng ganoong karaming bangkay. Lahat ng bangkay ay natuyuan na. Sa loob lamang ng 2 araw, ang bilang ng mga namatay ay umabot na sa ilang daan. Matapos iulat ito sa balita, labis na nagkagulo ang publiko. Ang pulisya ay naghinala na may lason ang tubig, ngunit pagkatapos itong dalhin para suriin, ipinakita na walang anumang nakakapinsalang sangkap ang tubig. Mayroon lamang itong mga itlog ng ilang uri ng nilalang na nabubuhay sa tubig. Nang ang imbestigasyon ay nauwi sa kawalan ng pag-asa, nakatanggap ang pulisya ng ulat na may namatay sa kanilang sariling bathtub. Mabilis na nagtungo ang pulisya sa pinangyarihan. Pagpasok nila sa banyo, nakita nila ang isang napakatinding tanawin. Ang patay ay tila naubusan ng lahat ng tubig sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, maraming mahahabang insekto ang lumabas mula sa katawan ng biktima. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa medisina, ito ang mutated horsehair worm. Ang horsehair worm ay karaniwang kumakapit lamang sa katawan ng insekto. Ngunit ang mutated horsehair worm ay papasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng bibig o puwit. Kapag nahawahan, ito ay lilikha ng mga ilusyon tulad ng pagkauhaw, na magiging sanhi upang ang may sakit ay kusang isawsaw ang kanilang ulo sa tubig, at kumain at uminom ng marami upang magbigay ng karagdagang nutrisyon dito. Pagkatapos ay sisimulan nitong pasiglahin ang utak ng taong kinakapitan nito, na magiging sanhi upang hindi nila makontrol ang kanilang sarili at tumalon sa tubig. Hanggang sa malunod pagkatapos ng balita, mas lalong nataranta ang lahat at agad na napuno ng tao ang ospital. Lahat sila ay nag-uunahan para magpa-check up. Pagkatapos makita ni Jae-hyuk ang balita, agad siyang umuwi. Dahil nitong mga nakaraang araw ang asawa niyang si Kyung-sun ay nagpapakita ng sintomas na mas marami ang kinakain kaysa karaniwan nang buksan niya ang pinto. Nagulat siya dahil ang asawa niya ay labis na nauuhaw. Nakatitig ito sa gripo sa harap niya at biglang yumuko. Mabilis siyang pinigilan ni Jae-hyuk ngunit itinulak siya nito palayo, at muli siyang sumubsob sa lababo para inumin ang tubig na panghugas ng pinggan. Ang dalawa niyang anak sa loob ng lababo ay nagiging kakaiba na rin. Isa ang pilit na kumakatok sa pinto at humihingi ng tubig. At ang isa naman ay bali-balantuna na nagbubuhos ng tubig sa bibig niya. Si Kyung-sun ay nagmadaling tumakbo palabas para humanap ng mas maraming tubig. Si Jae-hyuk ay nagmadaling tumakbo para pigilan ang kanyang anak na lalaki na nawawala na rin ng kontrol dahil kakainom lang niya. Nang bote ng tubig kanina si Jae-hyuk ay nagpilit ng husto para makontrol ang dalawa. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang anak na babae ay umaakyat sa rehas. Sa kritikal na sandali nang malapit ng mahulog ang bata, tumakbo si Jae-hyuk para yakapin siya pababa. Kailangang gamitin ni Jae-hyuk ang lahat ng kanyang kamay at paa para pigilan ang trahedya. Kasabay nito, nagsimula na ring magkagulo ang mga tao sa labas. Sinakal nila ang kanilang sarili at sumugod palabas ng ospital. Tulad ng mga DMB na desperadong naghahanap ng tubig. Sobrang uhaw na sila. Agad na nagkagulo ang buong lungsod. Isang babae ang nakakita ng tangke ng isda sa gilid ng kalsada. Agad siyang sumubsob dito at nagsimulang uminom ng todo.
Kahit saan may tubig ay nagiging impyerno sa lupa. Pagdating ng kinabukasan, ang mga ospital ay puno ng mga bangkay. Sa mga kalsada ng South Korea, nagkalat ang mga bangkay ng labis na kakilakilabot. Lalong lumala ang lahat, ang bilang ng mga namatay ay mabilis na tumaas sa 3,000 katao. Kahit ganoon, wala pa ring gamot ang mga ospital. Tanging pag-iwas na lang ang magagawa para maiwasan ang trahedya. Agad na naglabas ng emergency announcement ang pulisya. Nag-utos na isara ang lahat ng pampublikong supply ng tubig. Kasabay nito ang pag-isolate sa mga nahawaan. Dinala ni Jae-hyuk ang kanyang asawa at mga anak sa ospital at sila ay agad na dinala sa isolation area. Dito, regular silang bibigyan ng tubig. Kapag masyadong maraming tubig ang naabsorb ng katawan, ang mga bulate ay paputok sa katawan at lalabas. Habang dumarami ang mga nahahawaan ng bulate, at ang sitwasyon ay malapit nang mawalan ng kontrol, isang magandang balita ang biglang dumating. May isang pasyente sa ospital na nahawaan ng bulate na pagkatapos gumamit ng gamot para sa bulate mula sa isang partikular na tatak, biglang gumaling. Nang kumalat ang balitang ito, agad na nagtungo ang lahat sa Batika para kumuha ng gamot, ngunit sa kasamaang palad, matagal nang itinigil ang paggawa ng gamot na ito. At wala na ring stock dito sa amin. Ang mga taong may impeksyon ng bulate ay inaatake na. Ang lalaki ay humihingal habang nagmamadaling tumakbo patungo sa tabi ng tulay. Ang ibang tao ay sumugod din sa mga tali ng pagbabawal at tumalon sa ilog. Nagsimulang uminom ng tubig at sa loob lamang ng sandali ay namatay. Buti na lang at ang pinto ng isolation room ay nakalock gamit ang bakal na lubid. Ang mga tao sa loob ay hindi nakalabas kaya sila ay ligtas na nakatakas. Nang sumunod na araw, natuklasan na maraming bangkay sa lugar sa tabi ng ilog at sapa. Kung hindi natin maaalis ang panganib na ito, mahihirapan tayong lahat mabuhay. Nilapitan ng gobyerno ang taong namamahala sa kumpanya na gumagawa ng gamot, at hiniling na agad nilang i-produce muli ang espesyal na gamot na iyon. Ngunit sinabi ng kabilang panig na luma na ang makinarya at hindi na magagamit. Agad na nagalit ang matataas na opisyal ng gobyerno, at inutusan silang ibunyag ang formula ng gamot na iyon, upang agad itong magawa ng ibang kumpanya, ngunit tumanggi ang kumpanya. Dahil ito ay eksklusibong formula ng kanilang kumpanya, maliban na lang kung ang kabilang panig ay mag-alok ng 5 trilyon para bilhin ang pabrika ng kanilang gamot, ang presyong ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Malinaw na nakikita na nahihirapan ang bansa, kaya biglang itinaas ang presyo, kaya agad na natigil ang negosasyon. Ngunit hindi pa rin isinuko ni Jae-hyuk ang pagkakataong makahanap ng gamot. Pumunta siya sa empleyado ng kumpanya at binili ang isang kahon ng gamot sa mataas na halaga. Nang maghahanda siyang lihim na umuwi para ibigay ang gamot sa kanyang asawa, narinig niya ang isang batang may sakit na umiiyak sa sakit. Habang umiiyak si Jae-hyuk, agad siyang bumaba ng sasakyan at kumuha ng isang tableta para ibigay sa kanila. Ngunit hindi inaasahan, nakita ng ibang tao ang eksenang ito. Nang sinubukan ni Jae-hyuk na tumakas, itinulak siya ng mga taong nasa paligid na parang baliw. Galit na galit nilang inagaw ang tableta sa kamay niya, at sa gitna ng kaguluhan, naduraj ito. Sa puntong ito, labis na nahihiya si Jae-hyuk, hindi niya man lang maprotektahan ang sarili niyang pamilya. Ano pa ang karapatan niya bilang isang lalaki? Ngunit hindi pa rin sumuko si Jae-hyuk. Pagkatapos ng mahabang paghahanap araw at gabi, sa wakas ay nahanap niya ang nagbebenta ng ilegal na gamot. Pagkatapos magbayad at handa ng kunin ang gamot, biglang dumating ang pulis para sirain ang ebidensya. Itinapon ng drug dealer ang gamot sa inidoro. Desperadong inabot ni Jae-hyuk ang kamay niya sa inidoro para kunin ang gamot. Ngunit wala siyang nahanap, at nang maramdaman niyang lubos na siyang nawawalan ng pag-asa, ang kanyang kuya. Si Jae-hyuk ay tumawag at sinabing nahanap na niya ang imbakan ng gamot. Naging dahilan pala ang may-ari ng pabrika ng gamot na gustong kumita. Kaya niya inilaan ang lahat ng kanyang pagsisikap para palakihin ang mga mutated na horsehair worm. Pagkatapos ay sinadya niyang ilagay ang mutated na uri ng uod na ito sa tubig. Pagkatapos ay mabilis na itinago ang espesyal na gamot, dumating ang magkapatid na Jae-hyuk sa bodega. Nang makita nila ang maraming gamot, sila ay labis na natuwa. Biglang nalock ang pinto at nabasag ang salamin sa labas. Isang bote ng pampasabog ang inihagis sa loob, lahat ng gamot ay nasunog. Si Jae-hyuk ay sumugod sa apoy para kunin ang gamot, mabuti na lang at napigilan siya ni Jae-pil sa tamang oras. Lumalaki ang apoy, at sa loob ng ilang sandali, pareho silang nawalan ng malay. Sa kritikal na sandali, isang truck ang sumugod.
Iyon pala ay ang kasintahan ni Jae-pil, bagamat nailigtas silang dalawa. Ngunit pagkatapos magising, si Jae-hyuk ay sumugod sa bodega, at nakita niyang naging uling na ang mga gamot. Sa kabilang banda, ang horsehair worm ay sumisibol na mula sa katawan ng pasyente. Lahat ay labis na natakot, niyakap ni Gyeong-son ang kanyang dalawang anak. Sa oras na iyon, sinabi ng dalawang bata na nangangati ang kanilang lalamunan. Mukhang malapit nang lumabas ang horsehair worm sa kanilang katawan. Pinakalma ni Gyeong-son ang kanyang dalawang anak, umiinom lang kayo ng kaunting tubig, magiging okay din kayo. Biglang may lumapit sa fire hose cabinet, mabilis siyang pinigilan ni Jinchu. Ang katawan ng lahat ay umabot na sa limitasyon ngayon. Kung maglalagay ng maraming tubig, siguradong sisirain ng mga bulate ang katawan at lalabas. Sa oras na iyon, mas maraming tao ang nakapansin sa fire hose. Nag-uunahan silang pumunta at buksan ang hose, si Gyeong-son ay nagpumilit na pigilan sila ngunit naitulak. Sa kritikal na sandali nang pinindot nila ang pindutan para buksan ang fire hose. Walang tumulong tubig na lumabas, nalaman na naunahan na ni Jae-pil na isara ang supply ng tubig. Bago pa man mapindot ang fire hose button, sa ganoong paraan ay napigilan ang sakuna. Mas naging malubha ang sitwasyon, kung hindi mahahanap ang gamot, lahat ay mamamatay. Naisip ni Jae-hyuk na para makagawa ng gamot, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng sangkap. Dahil magkakatulad lang naman ang gamot sa bulate, nagmadali si Jae-hyuk na sirain ang pabrika ng gamot. Binaril niya ang sinumang hamarang sa kanya. Tumakbo siya sa bodega at binaril ang pinto para buksan. Nang akala niya ay dadalhin na niya ang mga sangkap sa paggawa ng gamot, biglang sumugod ang maraming empleyado ng pabrika, na hindi niya inaasahang tutulong pala sa kanya. Nalaman niya na ang gobyerno pala ang bumili sa pabrika ng gamot, sa malaking halaga para alisin ang panganib. Nang malapit ng pumirma, may isang lalaking sumugod at isiniwalat ang plano. Nang may-ari ng pabrika, na ikinagalit ng husto ng presidente kaya't pinunit niya ang kontrata. Kasabay nito, inutusan ang lahat ng mga pagawaan ng gamot sa Korea. Napayag ang gumawa ng gamot para sa horsehair worm. Mabilis na nakagawa ng malaking dami ng gamot. Bawat truck na puno ng gamot ay ipinadala sa lahat ng quarantine facility sa buong bansa. Ang mga nahawaan pa ng worm ay sa wakas ay nakainom ng gamot. Isang banta mula sa horsehair worm ay nalutas na. Ang buong pamilya ni Jae-hyuk ay nagyakapan pagkatapos, ang masamang may-ari ng pagawaan ng gamot, ay kailangan ding harapin ang nararapat na parusa. Akala mo ba ito ay mga ordinaryong tinik lamang? Kung sakaling tamaan ka nito, ang katawan mo ay mapupuno ng matutulis na tinik at magiging isang nakakatakot na DMB. Sa isang gasolinahan, isang lalaki ang nakaupo ng comfortable sa isang upuan. Habang kumakain ng french fries, biglang may narinig siyang kakaibang tunog mula sa damuhan sa likuran. Dahil sa pagkausyoso, maingat siyang lumapit. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na nilalang ang biglang sumugod mula sa damuhan at sumakmal sa lalaki pagkatapos ng ilang sigawan. Ang lalaki ay kinain na. Kasabay nito, isang batang mag-asawa, sina Seth at Polly, ang nagmaneho patungo sa labas ng bayan para magkampang. Mabilis silang nakahanap ng bakanteng lote, at nagmadaling magtayo ng tent pero mukhang wala silang kahit anong karanasan. Pagkatapos ng ilang pagpupumilit ay hindi pa rin sila nagtagumpay, at naputol pa ang poste ng tent, kaya napilitan na lang silang sumuko. Ayaw nilang matulog sa labas kaya sa huli ay nagpasya silang maghanap ng motel. Sa kabilang banda, sina Dennis at Lacey ay isang magkasintahan na tumatakas. Plano nilang pumunta sa Mexico para magsimula ng bagong buhay. Ngunit nasiraan ang kanilang sasakyan sa daan kaya napilitan silang iwan ang kotse at maglakad. Sa daan, nagkataon silang nakasalubong ni Seth. Para matagumpay na makahinto ng sasakyan, si Lacey mismo ang tumayo sa gilid ng kalsada para hamarang. Kahit huminto na ang sasakyan, nanatiling maingat si Seth. Sa sandaling nag-aalangan pa ang mag-asawa kung dapat ba silang bumaba ng sasakyan o hindi. Nawalan na ng pasensya si Dennis at lumabas dala ang baril para pagbantaan silang dalawa. Kaya apat silang sumakay sa sasakyan, at ayon sa utos ni Dennis, si Polly ang nagmaneho sa buong biyahe. Pagdating ng gabi, may nabangga ang sasakyan kaya na-flat ang gulong. Habang nagpapalit ng gulong, aksidenteng nasugatan ni Dennis ang kanyang kamay. Nang tingnan ng mabuti, ang gulong ay talagang puno ng matutulis na tinik. Sinundan ni Seth at Lacey ang bakas ng dugo sa daan at natuklasan na ang nabangga ng sasakyan ay isang hedgehog. Ito ay nagkahiwa-hiwalay na. Inakala ni Seth na patay na ito. Nang iaabot niya ang kanyang kamay para tingnan ang sitwasyon,
hindi niya inaasahan na ang bahaging naduraj ay unti-unting gumagaling sa ilalim ng impluwensya ng mga tinik, isang talon na halos makagat si Seth. Ang tanawing ito ay nagpatindig ng takot kay Lacey. Mabilis siyang bumaril ng 2 beses sa hedgehog. Bilang isang doktor sa biyolohiya, ngunit hindi maipaliwanag ni Seth ang kakaibang pangyayaring ito. Hindi sila maaaring manatili dito ng matagal, mabilis na umalis ang 4 na tao. Ang mga gulong na puno ng matutulis na tinik ay naiwan sa gilid ng kalsada. Hindi nila alam na ang mga tinik ay tila may buhay. At mabilis na lumalaki, nagmaneho sila ng matagal. Pagkatapos ay dumating sila sa isang gasolinahan at napagtanto na walang tao doon. Hati sila sa 3, si Seth ang nag-aasikaso sa pagpapakarga ng gasolina sa sasakyan. Sina Dennis at Polly ay pumunta sa convenience store para maghanap ng mga bagay. Si Lacey ay nag-isang pumasok sa banyo ngunit hindi mabuksan ni Lacey ang pinto. Parang may hamarang hanggang sa pagbukas niya. Nakita niya ang lalaki sa gasolinahan. Sa simula ng kwento, puno ng tinik ang buong katawan niya at nakahandusay sa duguan. Sa sakit, natakot si Lacey at nagmadaling tumakbo palayo. Bumangon ang lalaki at nag-ikot-ikot na parang DMB. Nataranta si Lacey at hinanap si Dennis. At sinabing may DMB sa banyo, pero hindi talaga naniwala si Dennis. Habang nag-uusap sila, naabutan sila ng DMB at kinuha ang buhay ni Lacey. Mabilis na pinatay ni Dennis ang DMB. Pagkatapos, nagtago sila ni Seth sa loob ng convenience store. Nais sanang tawagan ni Polly ang pulis ngunit inihagis ni Dennis ang telepono niya. Isa siyang takas at may record ng krimen. Ang pagtawag sa pulis ay parang pagsuko sa sarili. Dahil sa pag-aalala na mabunyag ang kinaroroonan niya, kinuha ni Dennis ang lahat ng video na nakuha ng CCTV. Nang sumilip siya sa screen, nakita niya si Lacey, na tila gumagalaw pa. Napagtanto niya na ang kanyang asawa ay maaari pang mailigtas kaya't gusto niyang buksan ang pinto para iligtas siya. Ngunit napansin ni Seth na ang kalagayan ni Lacey ay eksaktong katulad ng sa DMB. Dahil hawak ni Dennis ang baril at nagbabanta sa kanya, hindi niya masabi ang katotohanan. Inutusan ni Dennis si Seth na magbantay habang siya ay lumapit kay Lacey. Hinailan niya ito papunta sa convenience store, ngunit sa hindi inaasahan, natakot si Polly na maging DMB si Lacey. Kaya't mariin niyang ikinandado ang pinto. Nang makita ito, agad na kinuha ni Dennis ang kanyang baril at nagbanta na buksan niya ang pinto. Habang sumisigaw siya at nakikipag-usap kay Polly, naging DMB na si Lacey. Agad itong gumalaw at mahigpit na hinawakan ang kanyang binti. Napakadelikado ng sitwasyon, kaya't mabilis na binuksan ni Seth, na mabait, ang pinto at hinayla si Dennis papasok. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang isara ang pinto, na pumutol sa kamay ni Lacey na nakausli. Ngunit ang susunod na tanawin ay lubos na nagpatulala sa 3. Ang kamay ni Lacey ay kalahati na lang ang natira, hindi lang ito gumagalaw, kundi mayroon ding matutulis na tinik na tumutubo sa loob. Buti na lang at mabilis itong ibinato ni Dennis sa sako ng buhangin para durugin. Ito ay ganap na isang bagay na hindi pa nakikita ng doktor Seth, kaya dali-dali siyang lumapit upang obserbahan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aaral, sinabi niya sa 2 na ang tinik na ito ay tila hindi mabubuhay ng mag-isa. Kailangan nitong mag-parasite sa ibang organismo, napakaraming impormasyon, hindi pa man lubos na nauunawaan ng 2. Nang may gumalaw sa labas ng pinto, si Lacey ay nagpumiglas at agad na sinimulang kalabugin ang pinto ng baliw. Nang makita niya si Dennis na kanyang minamahal, nag-aatubili siyang umalis. Ngunit mabilis siyang hinayla ni Seth palayo. Gusto nilang makalabas sa likurang pinto ngunit nakalak ito. Tumakbo si Seth sa kusina para hanapin ang susi ngunit matagal siyang walang nakita. Sa huli, sa gabay ni Dennis, kumuha siya ng screwdriver. Ang nakakadismayang bagay ay kahit nabuksan na ang pinto ang kahoy, may bakal na pinto pa rin sa labas na mahigpit na nakakandado. Habang iniisip ng 3 na sila ay may stock dito, isang babaeng pulis ang biglang lumitaw sa pintuan. Mula sa isang sulyap, nakilala niya si Dennis at hiniling na sumuko na siya agad at humingi ng tulong sa pulisya. Sa pamamagitan ng radyo, inudyukan ni Seth at Polly ang babaeng pulis na may mga DMB sa labas at kailangan niyang magtago sa loob ng sasakyan. Siyempre, hindi naniwala ang babaeng pulis nang makita niya ang mantsa ng dugo sa salamin ng pinto. Labis siyang nagulat at tinanong sila kung ano ang ginawa nila. Sa sandaling iyon, biglang may dumaang DMB sa bubong. Tumama sa mukha ng pulis ang matulis na bagay na nahulog. Hindi pa siya nakaka-react ay pinatay na siya ng DMB. Namatay siya ng brutal,
Ang kalahati ng katawan niya sa ibaba ay naiwan sa pinto. Ang kalahati ng katawan niya sa itaas ay hinailan ng DMB papunta sa bubong, na wala ang tanging pag-asa nilang mailigtas si Polly, at siya ay bumigay at umiyak. Ngunit hindi pa tapos ang panganib na ito, may isa pang dumating. Naaalala niyo pa ba na tinusok ng tinik si Dennis noong nagpapalit siya ng gulong? Hindi ba? Ngayon, ang sugat sa daliri niya ay naging itim na. Ngunit hindi pa alam ni Seth at Polly iyon. Pagkatapos kumalma, nagpa siya si Polly na iligtas ang sarili niya. Sinabi ni Dennis na maaari silang magbuhos ng langis sa pinto, at pagkatapos ay sindihan ito para umingay ang fire alarm. Kahit na mariing tumutol si Seth sa mapanganib na hakbang na ito. Ang mga salita niya ay tila walang banta. Hinikayat ni Dennis si Polly na magmadali at kunin ang langis. Isang boses, ang biglang lumabas mula sa walkie-talkie ng pulis. Nasa pinto lang, basta makuha iyon, makakaugnay na sila sa pulisya. Ayaw ni Dennis pero ano pa ang mas mahalaga kaysa iligtas ang buhay. Masyadong mapanganib buksan ang pinto, mabilis na nakita ni Seth ang sampayan ng damit. Kinuha niya ang hanger ng damit at ginawa itong kawit, ngunit kulang pa rin ng kaunti para maabot ang walkie-talkie. Gusto ni Dennis na tumulong ngunit napansin niyang nagsisimula ng mawalan ng kontrol ang kanyang kamay. Nang mapansin ni Polly ang hindi pangkaraniwan, tinanong niya si Dennis kung may problema. Ngunit sinabi niya na hindi niya alintana na natusok ng hanger ng damit ang kanyang kamay. Kumuha siya ng tela at ibinalot sa sugatang kamay. Ibigay mo ang hanger kay Seth pagkatapos ng ilang beses na halos makuha na ang radyo. Siyempre, paano magiging kumpleto kung walang bigla ang aberya? Ang pulis na babae na naging DMB ay biglang nahulog mula sa bubong, ganap na nakagambala sa kanila. Nang makita ang kamay na sumusulpot, mabilis na kinuha ni Polly ang baseball bat at pinuputol ito. Pagkatapos nitong ayusin, nagtago sila ni Seth sa likod ng aparador. Ilang minuto ang lumipas, ang naputol na kamay ay nagsimulang gumalaw. Gusto nilang tumakas ngunit inatake sila ng baliw na kamay. Pagkatapos ng ilang saglit na pagpupumiglas, ang kamay ay humaba. Ngunit tila hindi siya sumusuko sa kritikal na sandali. Inusag ni Dennis ang kanyang ulo palabas ng cold storage room at hiniling sa kanilang dalawa na mabilis na magtago sa loob. Ngunit hindi inaasahan, tumalon ang braso at malakas na tumama sa salamin ng cold storage room. Buti na lang at matibay ang salamin kaya walang nangyari. Ngunit pagkatapos nito, napansin nila ang kakaiba kay Dennis. Mga tinik na tumutusok sa kanyang balat at tumutubo mula sa kanyang braso. Ang buong braso ay namamaga ang ugat at napakabaluktot ni Dennis. Sinusubukan niyang kontrolin ngunit walang magawa, ang sakit ay nagpapasigaw sa kanya ng walang tigil. Hinihiling niya kay Seth na dalhin ang kutsilyo para putulin ang braso para mabuhay. Talagang nakakakilabot ng walang pampamanhid. Sinimulan ni Seth na gamitin ang kutsilyo para putulin ang braso ni Dennis. Ang buong prosesong ito ay tumagal ng hindi bababa sa 10 minuto. Sa huli, binuhat ni Seth ang isang malaking bato at ibinato pababa. Si Dennis ay labis na nasaktan at halos mamatay sa lugar matapos manahimik muli. Si Dennis at ang mag-asawang Seth ay naging mas malapit, kaya't kusang loob niyang ikinwento ang kanyang nakaraan sa Maharlika. Siya ay isang bilanggo na tumakas at aksidenteng napatay ang isang gwardya. Hindi niya inisip na aabot sa pagpatay. Ngunit huli na nang malaman niyang sa Mexico nakatira ang asawa ng gwardya. Nagpasya siyang kasama si Lacey na magdala ng pera para bumisita. Mukhang si Dennis ay hindi pala isang baliw na masamang tao. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Seth na napakatahimik sa labas. Tila sumuko na ang mga DMB sa kanila. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng cold storage at sa labas ay ang mababang temperatura. Matapang na hula ni Seth na basta't mas mababa ang temperatura ng katawan, ang paligid ay hindi makakakuha ng atensyon ng mga DMB. Pagkatapos nito, nakaisip siya ng paraan para makatakas. Inilagay ni Seth ang mga ice pack sa kanyang katawan, at nang bumaba na ang temperatura ng kanyang katawan sa ideal level, lumabas siyang mag-isa kasama ang mga ice pack, naglalayong magmaneho papunta sa convenience store. Dahil nanlalamig na ang kanyang katawan, mabagal siyang gumalaw. Para masiguro ang kaligtasan niya, nagpasiklab si Polly ng mga paputok at inihagis ito palabas. Ang mataas na temperatura ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga DMB. Sa wakas, nakasakay si Seth sa sasakyan ng pulis, ngunit pagkatapos nito, napansin niya na patuloy na tumataas ang kanyang temperatura ng katawan. Naabutan na siya ng mga DMB, at dahil sa pagkataranta, tumaas pa ng ilang degree ang kanyang temperatura. Sa ganitong sitwasyon, malapit nang kainin si Seth.
Nang mapansin ni Dennis na hindi maganda ang sitwasyon, sumugod siya palabas. At ginamit niya ang paputok para ilihis ang atensyon ng mga DMB, ngunit hindi sila naloko ngayong pagkakataon. Sa halip, direkta silang sumugod sa convenience store, at hinayla ni Polly si Dennis papasok sa loob ng refrigerator. Sa ganitong paraan sila nakatakas. Hindi pa rin umaalis ang mga DMB. Sinisira nila ang refrigerator na parang baliw. Ang mas malala pa, aksidenteng sinunog ng paputok ang langis sa lupa. Ang apoy ay unti-unting kumalat sa convenience store kaya't hindi na gaanong nagtagal sina Dennis at Polly. Sa kabilang banda, sinamantala ni Seth ang pagkakataon para bumaba ng sasakyan at kumuha ng baril ng pulis. Nang makarating siya sa convenience store, sinamantala ni Dennis at Polly ang pagiging hindi alerto ng mga DMB. At mabilis na tumakas mula sa refrigerator, magbibigay sila ng senadorya sa lahat na magtulungan para akitin ang mga DMB. Papunta sa apoy, ngunit upang mapataas ang pagkakataong makatakas. Hiniling ni Dennis na mauna na silang dalawa habang siya na ang mag-i-stay para magbigay ng suporta. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, ibinigay ni Seth ang baril ng pulis kay Dennis. Nang umalis ang dalawa, pinaputukan ni Dennis ang mga DMB isa-isa. Ngunit ang isa pa niyang kamay ay nakagat din, anuman ang gawin niya ay hindi niya mapatay ang mga DMB. Binaril ni Dennis at pinasabog ang lalagyan ng gasolina, sinunog ng buhay ang mga DMB. Ngunit siya ay malubhang nasugatan, kahit hindi siya mamatay ay magiging DMB rin. Tinanggal ni Dennis ang kwintas sa kanyang leeg, iyon ang susi sa *safe ng bangko. Inaasahan niyang kukunin ang perang ito at ipapadala sa asawa ng gwardya. Pagkatapos nilang pilitin ang dalawa na umalis, pinasabog ni Dennis ang buong istasyon ng gasolina. Maaari itong ituring na isang marangal na sakripisyo, ang pangyayaring ito sa pelikulang katatakutan ay maaaring magkatotoo. Dahil sa unti-unting pagkatunaw ng yelo sa dalawang polo, nakadiskubre ang mga siyentipiko ng bangkay. Nang pangkasaysayan na hindi inaasahang magiging simula ng isang bangungot, dahil sa pagdami ng populasyon sa buong mundo, ang mga problemang dulot ng greenhouse effect ay lalong nagiging halata. Ang pag-init ng mundo ay nagiging sanhi ng pagkatunaw ng yelo sa magkabilang polo. May mga kakaibang sakit na sumisiklab kahit saan at maraming problema ang patuloy na nangyayari. Ang sangkatauhan ay humaharap sa isang napakalaking hamon. Si David ay isang siyentipiko, pinangunahan niya ang kanyang grupo patungo sa North Pole para mag-imbestiga. Dati, ito ay lugar na nababalutan ng puting nyebe. Ngunit ngayon, halos natunaw na ang lahat ng yelo at naging isang tigang na parang damuhan. Noong araw na iyon, natuklasan ng grupo ang isang polar bear, na nasa ibabaw ng manipis na nyebe at kumakain ng isang bagay. Pagkatapos ma-anesthetize ang polar bear, lumapit ang grupo dito. Hindi nila inaasahan na dahil sa pagkatunaw ng nyebe, nabunyag ang bangkay ng isang sinaunang mammoth. Ang kinakain ng polar bear kanina ay ang bangkay ng mammoth. Dinala nila ang polar bear sa research center. At ang mammoth, ipagpapatuloy nila ang pag-aaral nito mamaya. Tumawag si David sa kanyang anak na si Evelyn at sinabihan siyang pumunta agad sa research center. Sinabi na ang grupo niya ay may malaking natuklasan. Ayon sa orihinal na plano, sasama si Evelyn sa 3 estudyante sa isang helicopter papunta sa research center sa Arctic. Ngunit noong aalis na ang grupo, nakatanggap ng tawag si Pilot Pat mula kay David, na nagsasabing kailangan niyang pigilan si Evelyn na makarating sa Arctic. Hindi na naitala ni Pat kung bakit niya ito kailangang gawin. Nang biglang ibaba ang telepono dahil hindi maganda ang relasyon ni Evelyn at ng kanyang ama. Kaya naman, mas lalo siyang determinado na pumunta dahil ayaw siya ng kanyang ama. Sa wakas, isang grupo ng 5 tao ang magkasamang nagtungo sa North Pole. Pagdating nila, ang grupo ni David ay nag-iikot pa sa labas. Walang kahit isang anino ng tao sa lugar na ito. Pagpasok nila sa loob ng research center, bumulwak ang isang mabahong amoy. Nang bumalik ang kuryente, ang tanawin sa harapan nila ay ikinagulat ni na Evelyn at ng lalaking nagngangalang Atom. Bukod pa rito, ang dumi ng polar bear ay nabubulok na at umaamoy. Nang makita iyon, pumasok si Pat sa laboratorio. Gusto niyang kumuha ng isang malapitang larawan ng polar bear bilang alaala, ngunit nang iangat niya ang kanyang kamay, nakita niya na may kumagit sa kanyang braso. Isang kagat na nagdulot ng kaunting pagdurugo. Inakala niyang kagat lang ng pulges kaya hindi na pinansin ni Pat. Ngunit ang totoo, sa loob ng bangkay ng mammoth, na natagpuan ilang araw ang nakalipas, mayroong sinaunang parasito. Nang matuno ang bangkay, unti-unting nabuhay muli ang mga parasito na iyon.
Ang oso sa Arctic ay namatay dahil sa pagkain ng karne ng mammoth at nahawaan ng parasito. Malinaw na si Pat ay napahamak ng malaki nang hindi niya alam. Nang hating gabi na at tahimik, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising sila sa mga kakaibang ingay. Bukod pa rito, sina Federico at Ling ay nagpapakawalan ng kanilang sarili. Sa kasagsagan ng pag-iibigan nilang dalawa, biglang may lumitaw na insekto. Si Federico ay takot sa insekto mula pagkabata kaya nawalan siya ng gana nang makita ito, at pinagtawanan siya ni Ling. Lumabas si Federico dala ang kumot at unan para matulog. Hindi nagtagal, nagising muli ang lahat dahil sa ingay. Sa labas ay ang helicopter ni David na paparating. Binuksan ni Evelyn ang pinto. Si Jane ay nahimatay sa loob ng helicopter at halos mahulog. Siya ay miyembro ng survey team ni David. Saan na kaya si David at ang iba pa? Bumalik tayo 2 araw bago natuklasan ang bangkay ng mammoth. Patuloy na nangyayari ang mga nakakatakot na bagay. 2 katulong ni David ang nahawaan ng parasito. Kaya wala siyang nagawa kundi barilin at patayin sila. Pagkatapos ay inilibing niya sila sa Arctic. Si Jane ay nasa loob ng tent. Patuloy na nanginginig dahil nagpapakita rin siya ng mga sintomas ng impeksyon sa parasito. Mayroon pang ang butas sa noo niya. Ang parasito ay nagpapakita ng ulo nito at pagkatapos ay bumabalik sa loob. Para mailigtas ang kanyang buhay, si Jane ang unang kumilos pagkatapos barilin at patayin si David. Pinatay na niya ang assistant, ngayon ang buong survey team ay si Jane na lang ang natira. Agad siyang inalalayan ng lahat papasok sa loob ng research center. Walang nakakaalam kung ano talaga ang pinagdaanan ni Jane. Ngunit namumutla ang mukha niya at pinagpapawisan, sa tingin pa lang ay alam ng malubha ang sakit niya. Hindi nagtagal, umubo ng dugo si Jane, patuloy siyang humihingi ng tawad kay Evelyn bago siya pumanaw. Ang mas malala pa, marahil dahil natulog si Ling sa kwarto ng isang gabi. Mayroon na siyang parasite, ngayon ay nahawaan na rin siya, nagkaroon siya ng pulang pantal sa buong katawan. Mas malala pa ang kalagayan ni Pat, ang dating kagat ay patuloy na nabubulok at nagdudugo. Napagtanto nilang may masamang nangyayari kaya naghanda silang umuwi. Ngunit sinira ni Jane ang lahat ng cable ng helicopter. Upang maiwasan ang pagpasok ng mga parasito sa lungsod. Kinailangan niyang gawin iyon, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan bago maayos ang helicopter. Hindi pa rin nila maabot si David, may masamang kutob si Evelyn na may nangyari sa kanyang ama. Kaya naman siya at si Atom ay nag-off-road para maghanap ng balita tungkol sa kanyang ama. Mabilis nilang nakita ang 2 tolda sa malawak na damuhan. Iyon ang lugar kung saan nagkakampo si David, ngunit hindi nila nakita si David doon. Nakita nila ang bangkay ng mammoth sa loob ng tolda. Labis na nagulat ang dalawa ngunit pagkatapos ay bumulaga sa kanila ang napakaraming itlog ng parasito. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Evelyn at Atom kung gaano ito kaseryoso. Pagkatapos ay natagpuan ni Evelyn ang bangkay ng assistant sa likod ng tolda. Kasunod nito ay tumakbo siya sa libingan upang hukayin ang bangkay. Ngunit napigilan siya ni Atom sa oras upang maiwasan ang labis na pagkabalisa niya. Mabilis siyang ibinalik ni Atom sa research center. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa koneksyon niya kay Ling. Biglang umihi ng dugo si Federico. Lubos na nagalit si Federico, inakala niyang nahawaan siya ng sakit mula kay Ling. Nang tanungin siya ng kasintahan, si Ling ay nasusuka na sa sobrang galit. Ang hitsura niya ngayon ay eksaktong katulad ni Jane bago siya namatay. Matapos maayos ang hindi pagkakaunawaan, nagmadaling tumawag si Federico para humingi ng tulong. Pagdating ni Evelyn sa research center, nagpasya siyang simulan ng investigasyon sa bangkay ni Jane. Una, binuksan niya ang damit ni Jane, at ang tiyan niya ay puno ng mga itlog ng parasito. Hindi pa nakakabawi ang lahat nang may isang parasito ang gumapang palabas sa mata ni Jane. At saka bumalik sa bangkay ni Evelyn para kumpirmahin na ito nga ang parasito. Para maiwasan ang pagkalat ng sakit, kailangan nilang ilipat ang bangkay sa laboratorio na may kakayahang mag-isolate dito. Nagulat si Evelyn nang matuklasan na nagtalaga na rin ng itlog ang parasito sa katawan ng polar bear. Gaano katagal ang yugto ng larva? Walang nakakaalam. Ang sagot ay, mabilis na umalis dito ang mungkahi ni Federico. Kung maganda ang panahon, darating ang rescue team sa loob ng ilang oras. Ngunit hindi sumang-ayon si Evelyn sa ideyang ito. Natatakot siya na kakalat ang parasito. Hinihiling ko na agad kayong makipag-ugnayan sa sentro ng pagkontrol ng sakit. Para humingi ng propesyonal na direksyon bago iyon, bawat isa ay dapat mag-isolate sa sarili upang maputol ang pagkalat ng parasito.
Si Federico ay sabik na iligtas ang kanyang kasintahan. Galit dahil hindi siya agad makakaalis dito. Ngunit nang sinabi ni Evelyn sa kanya na si Ling ay nahawahan ng parasito, siya ay labis na nagulat. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Federico na harapin ang katotohanan. Nagplano si Evelyn na tawagan ang rescue team at sabihan silang pumunta dito. Ngunit, pinaputukan ni Federico ang communication system at sinira ito. Nagbabanta pa rin sa lahat bago pa man dumating ang rescue team dito. Ikaw ang mag-aayos ng katawan ni Ling na lalong nanghihina. Hindi nila sinasabi sa kanya ang katotohanan at pinaiisa lang siya sa isang bakanteng silid. Sa oras na ito ang tiyan ni Ling ay napakakilabot, mukhang hindi na talaga malulunasan. Hindi pa tapos ang isang problema, may dumarating na namang iba. Sa ilalim ng tela na nakabalot sa bangkay ay patuloy na gumagapang ang mga parasito. Kailangang isara ng mahigpit ang pinto kapag nakagapang palabas ang mga parasito. Ang magiging epekto ay hindi maiisip pat hinawakan ang nasugatang braso. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip niya habang hindi pa napipisa ang mga itlog ng parasito. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para iligtas ang sarili niya. Sa simula, sinubukan ni Pat na gamitin ang sipit para kuhanin ang mga itlog mula sa sugat. Sayang, hindi nagtagumpay ang paraang ito. Kumuha si Pat ng matalas na kutsilyo. Gusto niyang putulin ang braso niya para mailigtas ang buhay niya, kahit na hindi sang-ayon sina Evelyn at Atom sa gagawin niya. Ngunit parang wala na siyang ibang pagpipilian. Isang iniksyon ng pampamanhid ang itinurok sa braso ni Pat. Pagkatapos nito, tanging dasal na lang sa Diyos ang magagawa niya. Umupo si Federico sa isang sulok at hinimas ang kanyang posibleng anak o bata, depende sa konteksto. Ngunit dahil sa esba o kaube kuwaman na literal na hinawakan ang kanyang batang lalaki, gagamitin natin ang mas pangkalahatang salita na akma sa sitwasyon, o kung ito ay isang bagay na hawak niya, ipagpapalagay natin na ito ay isang bagay na personal niya. Puno ng dugo ang braso ko pero hindi ko ito maputol dito. Opisyal nang nagsimula ang plano na putulin ang braso para iligtas ang buhay. Hindi pa man naiiaangat ni Atom ang kutsilyo para putulin, nawalan ng kontrol si Federico at pumasok sa silid at nagpaputok ng walang habas. Dahil dito, natakot si Atom at naputol ang maling bahagi sa kritikal na sandali. Pagkatapos ng 3 sunod-sunod na hiwa ni Evelyn, tuluyan na itong naputol. Ngunit nawalan pa rin ng malay si Pat dahil sa sobrang sakit at takot. Nang makita ang parasito na gumagapang palabas mula sa naputol na braso, mabilis na kumuha si Atom ng insecticide spray at inispray ito. Ngunit tila hindi ito epektibo, sa huli ay kailangan pa rin gumamit ng apoy para mapatay ang parasito na iyon. Hinanap ni Evelyn ang benda sa kanyang medical kit. Bigla niyang natuklasan ang mga talaan ng pananaliksik ni David. Nasa ibabaw nito ay detalyadong nakasulat ang impormasyon tungkol sa parasito. Palay hindi ito insekto kundi isang uri ng vertebrate. Ang lalaki ay hindi nakakapinsala, tanging ang kagat lang nito ang masakit. Ang babae naman ay papasok sa loob ng katawan ng nilalang at walang tigil na mangganganak. Noong una, nang bumalik si Jane, may dala siyang camera. Nagpa siya si Evelyn na tingnan ang video gallery na naitala para makahanap ng karagdagang material, kaya hindi niya maiwasang pumasok sa laboratorio. Ang polar bear ay naging masarap na pagkain para sa mga parasito. Nang alisin ang tela na nakabalot sa bangkay, kinain na pala lahat ni Jane. Tanging puting buto na lang ang natira. Ang mga parasito na gumagapang mula sa polar bear ay mabilis nahulog sa lupa. Mabuti na lang at ligtas na nakuha ni Evelyn ang camera. Hindi inaasahan na tinutukan ni Federico ng baril si Evelyn at sinabing may parasito siya. Ang katotohanan ay nagpapatunay na mayroon nga siyang parasito. Ngunit nahuli na ito ni Atom bago pa man ito nakapasok sa katawan niya. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala si Federico, wala nang ibang paraan. Si Evelyn ay napilitang habarin ang lahat ng kanyang damit para tulungan siyang suriin ni Atom. Pagkatapos, nagtagumpay silang buksan ang recording tape. Ngunit bago pa man nila mapanood ang resulta, isang parasito ang gumapang papasok sa silid. Mabilis na tinapakan at napatay ito ni Atom. Sa sandaling iyon, biglang may narinig silang kakaibang ingay sa tahimik na research center. Nang sumilip sila sa bintana ng laboratorio, ang tanawin sa loob ay nagpatindig balahibo sa kanila. Sa bangkay ng malaking polar bear na nababalutan ng maitim na sapin. Puno ng parasito at hindi magtatagal ay lalabas ang mga parasitong ito. Pagkatapos nilang magkasundo ay mabilis silang pupunta sa eroplano at pagkatapos ay sisindihan nila ang sentro ng pananaliksik. Sa tabi nito si Ling ay nakakulong sa isolation room. May mga parasitong gumagapang na rin sa katawan niya.
Sumisigaw siya ng malakas at nagmamakaawa sa lahat na palayain siya. Ngunit sa ganitong sitwasyon, tiyak na hindi bubuksan ng grupo ni Evelyn ang pinto. Nang makita ni Ling na hindi siya tutulungan ni Federico, nagalit siya at gusto niyang hilahin si Federico para mamatay din. Sinabi niya na noong nagtalik sila ni Federico, kinagat din siya ng parasito. Dahil sa takot na mabuking, walang pag-aalinlangan na binaril ni Federico si Ling. Pagkatapos, sininungalingan pa niya si Ling na ginawa niya iyon para mapalaya ito. Ngunit hindi inaasahan, hindi pa pala patay si Ling at masakit itong nakahandusay sa sarili nitong dugo. Nagpatuloy ang kaguluhan ng eye check ni Evelyn ang braso ni Pat. Nakita niya na mayroon pa ring itlog ng parasito ang sugat. Malinaw na nabigo ang planong putulin ang braso. Dahil alam niyang hindi na siya magtatagal, kinuha ni Pat ang 2 bote ng painkiller at kalmadong pumasok sa isolation room. Matapos niyang bigyan ng iniksyon ang sarili niya at si Ling, tahimik siyang naghintay sa pagdating ng kamatayan. Sa oras na iyon, 3 na lang ang natira sa buong research center, sina Evelyn, Atom, at Federico. Bago umalis, para masiguro ang kaligtasan, pinapahintulutan ni Evelyn ang lahat na suriin ang katawan ng isa't isa, para masigurong walang nahawaan ng parasito. Siyempre, tumanggi si Federico na makipagtulungan. Sa puntong ito, tila nahulaan na ni Evelyn kung bakit niya binaril at pinatay si Ling. Nang mabunyag ang katotohanan, nagalit si Federico at naghandang magpaputok. Hindi inaasahan, siya ang naunang binaril. Ang bumaril ay walang iba kundi si David. Kahit na binaril siya ni Jane, hindi niya nataman ang mahina nitong bahagi. At ang taong nasa libingan na inilibing sa campsite, ay ang 2 katulong ni David na nalaman na gusto ng anak nitong sunugin ang research center. Labis na sumang-ayon si David at sinabi pa sa kanya kung saan naroroon ang gasolina. Ngunit nang matapos nilang lutasin ang 2, patuloy na nakakaramdam si Evelyn na may mali. Upang mahanap ang sagot, nagpasya siyang panoorin ang natitirang bahagi ng video recording. Ang katotohanan ay labis na nagulat sa kanya, lumabas na. Matagal nang alam ng kanyang ama ang pag-iral ng ganitong uri ng parasite. Ito ay isang nakakatakot na nilalang na lumitaw dahil sa pag-init ng mundo. Upang magising ang mga tao, hinayaan ni David na pumasok sa kanyang katawan ng isang parasito. Gusto niyang ipalaganap ang sakit kasama si David, marahil kapag libo-libo. 10,000 tao ang nagbayad ng kanilang buhay para sa bagay na ito. Ang pag-init ng mundo, doon lang mapagtatanto ng mga tao. Ang kahalagahan ng pagprotekta sa kapaligiran, dumating ang rescue plane. Si David ay ikinulong sina Evelyn at Atom sa silid. Gusto niyang bumalik ng mag-isa sa lungsod upang harapin ang kanyang responsibilidad. Agad na nakilala ng mga rescuer si David. Ang orihinal nilang plano ay pumunta sa research center para magligtas ng tao. Ngunit ginamit ni David ang dahilan na ang mga tao doon ay nahawaan na ng parasito. Para pigilan sila sa mapanganib na sandaling ito, sumugod si Atom palabas ng silid para abutin ang eroplano, ngunit dahil sa sobrang lakas ng tunog ng makina, hindi marinig ng mga rescuer ang sigaw ni Atom. Ang katawan niya ay umuga sa ere at sa huli ay bumagsak sa lupa dahil sa pagkapagod. Upang maiwasan ang aksidente, nagpasya si Evelyn na magsakripisyo. Itinutok niya ang baril sa helicopter matapos ang 3 putok. Bumagsak ng diretso ang helicopter sa research center. Malaking apoy ang sumiklab at sinunog sina David at mga rescuer. Naging abo rin ang mga parasito sa loob nito. Nagtapos ang lahat, tumakbo si Evelyn kay Atom para ilayo siya rito. Ngunit huli na ang lahat, bago mamatay, pinadalhan ni Atom si Evelyn ng tala-arawan ng kanyang ama para magbigay babala sa lahat. Sa pagtatapos ng kwento, si Evelyn, pagod na ang katawan at isip, dahan-daang nakatulog sa eroplano. Hanggang sa dumating ang isa pang search and rescue team. Nagtagumpay siyang umalis sa North Pole ang banta sa buhay ng sangkatauhan ay parang ganoon na lang naalis hindi ba sa katawan ng mga ibong kumakain ng bangkay. Ay lumitaw na ang mga itlog ng parasito hindi pa rin alam ng tao ang tungkol dito. Kailangan nilang bayaran ang kanilang pagkakamali ito ay tanong na lamang ng oras.